Patuloy pong ang panawagan na taasan ng sahod, no, ng ating mga manggagawa, lalo na po dito sa NCR. At ano ho yung masasabi po ninyo? Panahon na ho ba at paano ito makakaapekto muli dyan po sa mga employers, sa mga negosyo? Alam mo, ang problema kasi nagtataka nga sila bakit hindi umaaksyon ang presidente diyan, ano? Dahil lahat ng kabinete against diyan. Bakit? Dapat tingnan natin diyan sa overall, ano? 52 billion ang nasa employment uh, sa Pilipinas, ano? Nasa 52 million yan. Kung magkasama riyan ang mga formal at informal sector. No? Ang informal sector nasa mga 16%. Ang formal sector pala nasa 16%. Ang informal sector nasa 84%. Sino ba yung nasa informal sector? Yan yung mga hindi covered ng mga loans natin like SSS, Pag-ibig, DOLE, yan. Andyan din, wala rin mga employers yung mga yan, ano? Kasama na rin dyan sa 84% na yung mga unemployed, ano? Yang mga yan, mga fishermen, fisher folks, market vendors, yung mga ambulatory vendors, mga small family-owned business, yung mga yan, hindi covered ng minimum wage law. Opo, opo. Ibig sabihin, pag nagtaas ng minimum wage, hindi sila kasali. Okay. Yun namang nasa formal sector, na 16%, yan, ang constitution ng mga kumpanya na nandyan, 90% micro, 8% yung small, less than 1% yung 1% yung medium, less than 1% yung large, ano? So makikita mo diyan sa constitution na yan, pag nagtaas ng sweldo, sinong apektado? Out of the 52 million, ang estimate siguro mga 4 billion ang minimum wage earner. So pag tinataasan mo every year, regionally, tinataasan yung mga minimum wage earner at talaga naman kailangan, no? We sympathize na talaga mataas ang presyo ngayon, mahirap ang buhay, hindi sapat yung minimum wage at hindi naman talaga sapat ang minimum wage para buhay ng pamilya ng 4 or 5. Ang minimum wage, hindi living wage yan. Ano? Ang ibig sabihin, ang minimum wage is an entry level under definition of the International Labour Organization. Yan, proteksyon ng mga bagong graduate, ng mga bagong pasok sa labor market na nagkakaedad. Yan ang sinasabing minimum wage earner. Ano naman ang kaibahan niya ng sinasabing living wage? Ang living wage hindi siya bumubuhay sa pamilya ng mga 4 or 5, no? Ibig sabihin, sa isang pamilya, kung dalawa nagtatrabaho, kasama yon. Kung yung pamilya, yung nanay, sa sideline, nagluluto, nagbebenta ng mga kaninjan, or kasama yon. Kung meron silang kaprasong bakuran, tinataniwan ng mga gulay o kasama yon. May galaga ng itik, baboy, kasama yon. Yung mga ayuda na binibigay ng private sector, kasama yon. Ang ayuda pinaka-importante na binibigay ng gobyerno, especially ayuda sa edukasyon, ayuda sa health, kasama yon. So yun ang living wage. Hindi natin i-equal dapat siya sasabihin ang minimum wage sa buhay ng pamilya. So bakit ba in spite of all the clamor, talaga lahat unanimous sa cabinet members for the last 2 years
napabayaan na lang yan sa Regional Wage Board. No? At huwag i-politicize, huwag gawing emotional. Bakit? Kasi pag tinaasan mo yung minimum wage earner, out of the 52 billion na wala pang 5 billion yung, sino apektado? Anong gagawin mga kumpanya? Ang mga kumpanya, lalo na yung mga maliliit, ipapatong sa presyo nila yan. Kung hindi naman nila kaya ipatong na yan, magbabawas ang tao yan. Kung wala na silang magawa, magsasara yan. Alam mo, 90% ng ating mga employers micro. Yung mga yan, hirap na hirap ngayon. Hirap na hirap. At marami na nagsasara na nga. Marami nag-iisip na dapat sana magdadagdag na empleyado, hindi natutuloy yun. So, hindi tayo, walang magsasalita para rin sa mga informal sector. 4 na bilyon yung tataasan mo, taon-taon, ginagawa yan, regionally, naiiwanan yung mga informal sector. Sino ang magtataas ng sweldo ng farmers? Alam mo sila employees. Sino magtataas ng sweldo na ang Fisher Fox? Yung mga market vendors, yung mga ibang ambulatory, sino magtataas? Aasa sa gobyerno yan. Hindi naman kaya sustudihan ng gobyerno yung mga yan. So, ano mangyayari? Tataas ang bilihin, dahil magtataas ang presyo yung mga kumpanya, papatong yan, maswerte yung minimum wage earner kahit paano sila, tataasan sila, pero paano na yung mga iba na hindi ba, yung 48 billion na hindi ba tataasan ng sweldo, 4 billion yung matataasan, ang makikinabang kukunti, wala pang 10% noong mga workers natin. Yan ang problema. That is why, lagi natin sinasabi, at parang gobyerno, unanimous ang riyan, madali sabihin yung taasan natin kapag na manggagawa. Ilang manggagawa? Ilang manggagawa? Yan ang, wala nagsasalita doon sa informal sector, hindi sila organized. Yung formal sector na mga manggagawa, they're better position dahil organized sila, may nagsasalita para sa kanila, protektado sila sa batas. So, ang ang nangyayari diyan, kaya nagtataka iba, bakit hindi iniintindi ng gobyerno ang mga inaingang mga gawa dahil dyan. Kailangan, pag nagtataas ng sweldo, inclusive para hindi naiiwanan yung iba. Taon-taon, naiiwanan sila. Noong araw, pinasasabi natin na ang minimum wage sa Pilipinas pinakamababa dito sa ASEAN. No? Not anymore. Pinakamataas na tayo. Doon sa tingi-tingi, konti-konting taas, taon-taon na binibigay ng minimum wage board, regional wage board, lampasan na natin sila lahat. Kung hindi tayo pinakamataas, pangalawa sa pinakamataas. At yan hindi na natin nasasabi mababa. Ano ang problema? Mataas ang bilihin natin kaysa sa kanila. Lalo pa ngayon, meron tayong crisis sa fuel, lalo tumataas. Inflation natin, malakas o laki. So, hirap. So, lalo tayong pahihirapan ng mga kababayan natin pagka ginalaw yung iba at makakadagdag pa sa inflation. At makapagbabawas mo sa trabaho dahil ngayon, employment pagbawas ng pagbawas nga. Dahil tumataas ang employment, pero maraming gumagraduate, mga 800,000 to 1 million a year. Hindi na natin na-address ngayon yun. Dati, nakapagbabawas na tayo na ilalagay natin sa formal sector, yung mga nasa informal sector, like yung mga farmers, ngayon hindi na rin. Dahil walang trabaho. Yun ang problema natin. Kaya dapat iniintindi natin na dapat pag ginalaw yan, dapat yan pinag-aaralan mabuti. And that is why
maaaring hindi perfecto yung Regional Waste Board, pero ayan nandyan ang DOLE, nandyan ang NEDA o DepDev, nandyan ang DTI, merong representante ang employers, may representante rin ang workers. Pinag-uusapan yan taon-taon. Kung minsan, kahit na walang application, moto proprio, pinag-aaralan regionally. At yan, kabisado nila. Tinitingnan nila inflation, productivity, kumpara sa iba, anong presyo ng mga bilihin. Pinag-aaralan mabuti yan. So, yung konti-konti binibigay taon-taon, nalampasan na natin yung mga minimum wage sa iba. Ano dapat gawin? Hindi natin pwede i-legislate lagi ang living wage ng tao. Kailangan yan pabutihin natin at itaas ang ekonomiya para noon ma-address ang pangangailangan ng tao. Mapababa ang presyo hanggang maaari. Meron namang pwedeng gawin ng gobyerno kung talagang gusto, if they can afford it, tanggalin, bawasan yung mga taxes ng mga manggagawa. May proposal dyan na yung mga sumusweldo na 250,000, 300,000, huwag na lang mag-tax. Pwedeng i-suspend muna yung koleksyon ng mga contribution sa SSS, contribution sa pag-ibig or whatever, para doon makatulong sa mga manggagawa na kulang ng pamilya. Yan ang magagawa. Pero yung taasan, medyo may problema tayo na. Opo. Sa kasalukuyang sitwasyon, Sir Sergio, alin ang mas malaking banta o malaking problema natin ngayon? Mababang sahod o pagkawala ng trabaho o walang nalilikhang trabaho o pareho? Pareho. Dahil problema nga, marami yung pumapasok sa labor market na hindi natin nakakakuha ng trabaho ngayon. Nag-aaral pero wala trabaho. Dumadami nga yung mga nasa yung mga services natin, marami gumagawa ng sarili remedyo nila pero mga underemployed, marami yan. Opo. At batay din po sa mga ulat na lumalabas, bumagsak din po yung kumpiyansa ng mga negosyante ngayon, Sir Sergio. Ano ho yung pinaka-reason po nito? Wala yung investors natin. Dati, kami sa Philippine Chamber of Commerce, dati linggo-linggo, mga tatlo, mga delegation, i-entertain namin para mga investors, Ngayon halos wala. Kulela tayo dito sa ASEAN, lampas-lampas na tayo na iba sa investment. Alam mo naman, investment is the one that changes jobs. Tama naman ang ginagawa ni Presidente na umiikot siya, naghahanap ng investment. Pero in spite of that, lalo na kung hindi niya gagawin yun, lalo lang wala. Recently, sa Japan, medyo meron mga nakuha investment dyan. Hopefully, it will translate to reality, na mga parang 10,000 job estimate nila sa $3.4 billion na investment na nakaano. But it will take a few years. Hindi bigla-bigla yun, So, yun ang importante. Makakreate tayo ng investment na walang kumpiyansa sa atin. Ang main killer dyan, noong araw, pinag-uusapan, sabihin nila, maraming red tape, mabuti na lang na yung ARTA nakakatulong na naman ng taong gumagawa ng remedyo. Pero yung isa pang issue, yung papalit-palit ng policy na kung minsan nagugulat yung mga investors, nandiyan na sila biglang papalitan ng policy. Pero ang killer talaga, yung flood control scandal. Yan, nakarating na sa lahat sa MOA. Kaya maraming mga advisory sa atin na we are not politically stable, natatakot yung mga investor
Natatakot na nga sila nung una pa, mamimili sila. Eh ba't sila pupunta rito? Meron pa tayong mga issues sa geopolitics na hindi natin nalilinis. Sana nga, yung flood control measures na yan, malinis natin. Pero hindi happy yung mga nanonood na masosolve natin yung problema sa nangyayari. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, sa gitna nga nitong mga isyung ito, pagbaba ng kumpiyansa ng mga negosyante, dahil nga sa mababa ding investors at ang pagbagsak din ang ekonomiya po natin, talagang wala tayong aasahan na, at namagit po niyo kanina na mismo ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay tutol din ng wage hike. So sa mga natitirang panahon ng Administrasyong Marcos, ay wala pong aasahan na taas sahod yung mga manggagawa. Hindi natin masabi dahil yan sinasabi lang namin, hindi perfecto yung regional wage board pero wag sana nilang pakialaman dahil isa sa issue yan eh. Yung mga investors na pupunta rito, yung mga nandito na, alam nila meron tayong sistema ng pagtataas ng minimum wage, yun nga yan. Bigla na nang papasok ang legislature, mag-legislate sila, nagugulat na naman ito mga ito. Magiging political, magiging emotional na naman yan, devoid of any connection sa productivity, tsaka sa reality yung gagawin pagtataas. Kaya, mabuti naman, yung mga cabinet natin, unanimous sila hindi ubra dahil makakasama sa karamihan ng ating mga kababayan dyan. We sympathize na pero yung ilan lang yung makikinabang dyan, maraming mapaperwisyo. Magandang umaga po, Ginoong Sergio, si Admar po ito. Bilang pinuno din po ng Philippine Exporters Confederation Inc. or PhilExport, kamusta naman po yung takbo ng mga exporter po ngayon considering mataas na po ang palitan po ng piso kontra dolyar? Alam mo, maswerte yung export natin ngayon. Alam mo, despite yung, di ba, nagkaroon ng taripa si President Trump noon. Noong 2025, record yung export natin. Alam mo kung bakit? In spite of yung kasing kalahati ng export natin sa US, 15% ng export natin pupunta sa US. Yung kalahati ng electronics, suspended yung taripa sa electronics. Tapos yung kalahati, yung iba, marami ron agricultural products, yung mga suspend zero tariff din yung marami sa produkto na at the moment. Hindi namin alam kung anong gagawin. So far, ganun pa rin. So ngayon, ito first quarter, umangat pa rin yung export natin. Ganyan. Ngayon, ano naman ang piso dito, alam mo, marami sa mga kababayan natin, nung araw, maraming umaasa sa peso rather than piso. Pero ngayon, kung titignan mo, mga 10 million ng Pilipinos natin nasa abroad, nagtatrabaho. 2.5 million of that are OFWs. Yung mga 10 million Pilipinos yan, nagpapadala ng pera dito kung dolyar. So, yung mga yan, natutulungan yung mataas na dolyar. So, idagdag mo yan, 10 million yan, yung family of 5, nasa almost 50 million na yan. Family of 5, yung mga nakikinabas mo taas na dolyar. Dagdag mo pa rin yung mga exporter, na pati yung mga supply chain nila, 1 million din yan. Dagdag mo rin yung mga farmers na natatalo sa mga presyo na imported dahil natutulungan dahil kumahal ng mataas na dolyar, nahihirapan mag-import. Nakakalaban sila. Mapapansin mo, marami tayong agricultural products like fruits, na nung araw hindi mo mabibili. Parang imported fruits ang nandiyan mabibili, lalo na pag Christmas. Ngayon,
lumalaban na yung mga lokal natin dahil mahal ang pag-import. Dagdag mo pa rin yan yung tourism. Pagka malakas ang dollar, mura ang tourist, nadadagdag ang tourism. Mahina ang tourism natin ngayon, pero lalo na siguro kung ang dollar natin ay mahina, lalo wala pupunta rito. No? So at least, importante ma-promote yan. So in short, marami ang umaasa sa dolyar ngayong Pilipino kaysa nung araw. Yeah? So, ang problema lang, pagka ang mabilis ang pagtaas o pag mabilis ang depreciation ng peso, talaga nakaka-apekto masyado sa inflation. Ngayon, mahaba rin ang PC ng Bangko Sentral natin dahil nung araw, wala tayong pandepensa riyan, tulang ang dollar reserve natin. Ngayon malaki ang dollar reserve. So mapapasin mo na te-temper nila yung mabibilis na pagtaas. Dahan-dahan tumataas yan. No? At nung araw pa naman talaga, yung exchange rate natin, kinokontrol, nung araw pa naman talaga, dapat nasa mga 60 na yan eh. Kaya na kinokontrol natin eh. Pero ngayon, hindi siya bigla. Yan, na-epektuhan talaga yan ngayon. No? So, hindi yan na nagkakos inflation. Nagiging epekto yan noong presyo ng fuel natin. Napakamahal lang binabayaran ng fuel. So, yung pagtaas ng dolyar na yan, sino ba ang apektado? Apektado ang gobyerno dahil malaki yung utang natin, tumalaki kung binabayaran natin utang compare sa ano. Pero marami ng Pilipino, sino pa ba yun? Yung importers, yan, apektado yan. Pero marami naman sa importers natin, importers din na kagaya ng electronics, 70% ng produkto nila ay imported, 30% yung local. Pero pag in-export nila, nakakabawi naman sila. So, dapat yan, nababalance yan. Maganda naman ang ginagawa ng Bangko Sentral, nababalance nila yan, hindi mabilis ang pagtaas sa paghahandaan. So, eventually, I think, matapos na ito crisis natin sa fuel, siguro magse-settle down yan. Pero wag natin hanapin yung exchange rate ng araw. Dahil lumalapit tayo talaga real exchange rate natin. Opo. At nabanggit po, pahabol lamang po, Sir Sergio, si Jade po ulit ito. Nabanggit po ninyo kanina na ang issue po ng korupsyon, lalo na po itong flood control anomaly, ang isa po nga sa mga hadlang sa paglago ng ating ekonomiya. At by June 4, ay inaasahan po na magpapatuloy po ang investigasyon ng Blue Ribbon patungkol nga po dito sa flood control anomaly. Kayo ho ba'y pabor doon sa pagpapatawag sa mga dating sundalo, tinatawag ang Brave 18, dito sa investigasyon ng Senado? Well, yan ang isa sa mga issue na dapat harapin siguro talaga dahil totoo lang, isang hindi medyo natabunan ng ibang issue. Yan ang pinaka-importanting issue sana noon. Naglagay ito ng ICI, no? Walang nangyari. Wala kayo umaasa ang mga tao ron. Nagkaroon na yung investigasyon na wala rin na nangyari. So ngayon, hihintay nila. Sino ba yung mastermind talaga? Yun ang hinahanap ng tao eh. Hindi lumabas eh. Natabunan ng ano-anong issue yung dapat ang solve natin. Masyado na politicize yung mga issue. Dapat talaga tutukan natin, hinihintay ng tao talaga yung makita natin ng totoo talaga.